Sariwa at marami man ang huling isda, matumal naman ang kita ng mga mangingisda dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Igan, kapos pa rin ang kita ng mga mangingisda rito sa Davao City dahil napupunta raw ito sa mahal ng gasolina na ginagamit nila para mapaandar ang kanilang bangka. Naabutan ng GMA Regional TV ang mga mangingisda sa Santa Ana Port sa Davao City. Sariwa ang mga isda na nakuha nila mula sa Samal Island, Davao del Norte. Maganda ang huli ng mga isda pero mapupunta lang daw ang kita nila sa mahal na presyo ng gasolina. Gasolina kasi ang ikinakarga nila sa kanilang mga bangka. 10,000. Kada biyahe, Kada biyahe sa una, mura lang, 7. Nag-aalala sila kung maabutan ng closed fishing season ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mura lang, mababa ang kuwan, mga diesel, gasolina, na musuportahan po yung konsumo. okay, Apektado, man dyan ang malanagat. Lagi. O may lain pangita. Lalo silang nangamba dahil sa ikalimang sunod na linggo, may mega oil price hike ulit. Simula ngayong araw, April 7, mahigit 19 pesos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 5 piso sa kada litro ng gasolina. Kaya ang bawat litro ng diesel, inaasahang aabot sa mahigit 170 pesos ang litro, habang 120 pesos bawat litro sa gasolina. Una nang sinabi ng Agriculture Department na handa silang magbigay ng tulong pinansyal sa mga mangingisda at magsasaka na apektado rin ng mahal pa ring presyo ng petrolyo. Iga, nag-convene na ang mga kasapi ng IATF on Socio-Economic Crisis Response alinsunod sa ibinabang executive order ni Mayor Sebastian Duterte. Nakatutok ang naturang komite sa mga kinakailangang paghahanda at pagtugon sa epekto ng krisis sa langis sa ekonomiya. Yan ang latest. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Posibleng ngayong Abril o sa Mayo, kakasuhan ang plunder ng Office of the Ombudsman sila dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pagtanggap umano nila ng kickback sa flood control projects. Wala pang reaksyon si Escudero. Ang kampo naman ni Romualdez tiwala raw na mareresolba ang issue batay sa due process at hindi nila sa pamagitan ng politika o espekulasyon. May unang balita si Rafi Tima. Bumuhos sa mga kalsada ang galit ng taong bayan nang maisiwalat ang tungkol sa umunoy mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Inanunsyo ng Office of the Ombudsman na 2 dating leader ng Kongreso ang nakatakda nilang kasuhan. Sina dating Senate President Chis Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga maanumalyo umunong flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na istorya Narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Non-bailable ito kapag malakas ang evidence of guilt at sa ilalim ng Anti-Plunder Act ay may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa pagtataya ni Rimulya, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Ayon sa kampo ni Romualdez, handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa raw silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanyang mismong nilagdaan na itutuloy lamang ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang sa ngayon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Tiwala raw silang mareresolba ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon na nakinabang siya sa kickback sa flood control projects. Bukod kina Escudero at Romualdez, marami pa raw ang madadamay kabilang ang mga nasa ekotibo
dahil ang inihahanda nilang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Office of the Ombudsman sa taong 2024 at 2025, pero hindi raw malayong aabot ang kanilang investigasyon hanggang sa nakaraang administrasyon. It can go back to as far as the time of Speaker Velasco. Kaugnay ng kanilang isinasagawang paghahanda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakda raw isabpina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista at mga opisyal ng Kamara. Babala ni Rimulya, huwag daw sanang ulitin ng Secretary General ng Kamara na tanggihan ang kanilang sabpina tulad ng ginawa nito sa paghingi nila ng SALN ng opisyal nilang kinilalang si Sofonias Gabunada. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General at ito po tungkol sa mga plunder cases din. Banta ni Rimulya, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging SALN ngayong linggo, ay ipasususpindi niya sa pwesto si House Secretary General Cheloy Garafil. Public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Dagdag na Rimulya, I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. sa kasalukuyan sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico ang pinakamalalaking pangalan ng mga public official na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Sa pahayag ni House Secretary General Cheloy Garafil, sinabi niyang wala silang intensyon na magpakita ng pagkawalang galang sa Office of the Ombudsman. Hindi rin daw sila umiiwas sa pagtugon sa Ombudsman. Pinoproseso raw nila ang mga komunikasyon na ipinapadala sa Kamara na batay sa mga patakaran. Asikasuhin daw nila ito ng naayon sa mga tuntunin at ng may paggalang sa institusyon. Tiniyak na Malacanang na nasa maayos sa kondisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang mga post sa social media na may sakit umano ang Pangulo. Huwag daw maniwala sa peking impormasyon. Tuloy-tuloyan niya ang trabaho ng Pangulo. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Marcos sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Palakay po natin ang planong pag-igpit ng Department of Interior and Local Government para sa mas ligtas na mga lansangan. Makasama natin Secretary Junvic Remulla ng DILG. Secretary, magandang umaga. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat. Yung mga nabanggit na, yan, tulad ng inuman sa kalye, pag-videoke lagpas 10 p.m., curfew, at iba pa. Yung ibang lungsod, mayroong mga ordinansa na po. So ano pong mababago ngayon sa inyong utos kasama ang PNP? Yung enforcement talaga, hindi na nga, medyo inuubo tayo. Yung enforcement talagang papatuparin natin ngayon. Dati Opo. pa kasi yung mga ordinansa ngayon buong Oo. Metro Manila meron sila. Oo. Pero ngayon, hihigpitan talaga namin kasi nakikita namin na number one, yung basag ulo, dyan nangyayari. Yung physical injuries, Oo. sexual harassment, dyan nangyayari. Yung pangingikil, yung hinaharas yung mga kahit sinong dumadaan, dyan nangyayari. Oo. So, tigil na yan. Dapat, hindi naman pinagbabawal ng inuman. Wag lang sa kalye. Wag lang sa kalye. Doon sila sa loob ng bahay nila. Ito ba, Sa loob ng bakuran. Metro Manila, Secretary, o buong bansa ipatutupad? Metro Manila mag-uumpisa. Tapos, every 2 weeks, iikot kami ng mga... Madalas kasi sa mga syudad to So, Oo. iikot ako sa mga major cities natin. Doon natin ipapatupad talaga. Yung mga ganyang klaseng ordinansa. So, Secretary, paano yung sistema ng panguhuli? Sita muna o dadali na agad sa mga presinto? Sita muna yan yung mga barangay tanod, yung sa mga polis. Okay. Meron tayong police on the beat Pero sisitahin na sila. Diba? Umalis sila dyan. Opo. Bawal rin yung naglalakad sa lansangan na walang t-shirt. Okay. Diba? Bawal na rin yun. Bawal na rin ng nakabunete na nakatakip ang muka habang naglalakad sa kalye. Bawal Okay. na rin yun. Yung mga ganyan kasi, ano yan small source of crime. Diyan nag-uumpisa yan. Oo. So, ayan, hihigpitan na namin talaga para maging mas safe talaga ang Metro Manila at sa lahat ng mga cities sa buong Pilipinas. Bukod sa barangay, madadagdagan ba mga checkpoints natin? Of course, nag-order kami ng 1,000 bagong sasakyan at 2,000 bagong motorsiklo
in effect yan, may checkpoint kami in almost all the, lahat ng mga thoroughfares, lahat ng maliliit, may mga surprise checkpoint kami nalalagyan. Opo. Nabanggit nyo, Safer Cities Initiative. Tumataas ba ang krimen? Hindi naman, actually, we're at all-time low. From 2014, which is the highest crime rate, para 20,000 focus crimes a year, bumaba tayo to 6,500 in 2025. So almost one-third, more than one-third, two-thirds ang bitaba ng crime. Opo. Kaso, nung tinakita ko yung survey, number one issue ng tao ay corruption, number two, hanapbuhay, number three, criminality. So may disconnect yan eh. Okay. May disconnect dahil ang trust rating ng PNP 71%. Ang performance rating nila 75%. Opo. Pero concerned pa rin ng criminality. Ang nakita ko diyan ay talaga hindi naman sa asasihan, pero ang media, ang unang tatlong kwento lagi ay tungkol sa crime. Okay. Pero hindi nyo kasalanan yun, trabaho nyo yan eh. Oo. Ang kailangan namin, galingan pa namin trabaho namin para ma-reduce talaga yung mga crime na ganyan. May babala ka ba, panawagan sa mga LGU na bigong maipatupad ito, Secretary? Apo, nag-memorandum circular na kami. Tapos iikot ako personal sa mga lahat ng mga LGU na yan, mga major cities. Opo. Itong bisa lang namin dito sa Metro Manila, pero every week iikot na kami. I-enforce na namin yung ganitong klaseng patakaran. Okay. Maraming salamat, DLG Secretary John Vic Remulla. Ingat po. Sige pa. Dahil sa tumaas na transportation cost, nagmahal ang karning baboy sa ilang pamilihan. Live mula sa Marikina, may unang balita si Mark Makalalan ng Super Radio DZBB. Mark. Ivan, muling tumaas ang bentahan ng karneng baboy. Dito sa Marikina Public Market, tumaas ng 10 pesos per kilo ang karneng baboy. Mabibilang kasi ng 350 pesos per kilo at ang liyempo naman ay 400 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, dapat ay 20 hanggang 30 pesos per kilo ang itataas ng kanilang tinda, pero anila, sila na ang pumapasa nito para hindi masyadong mabigatan ang kanilang mga customer. Tumaas na transportation cost ang dahilan ng mahal na presyo ng produktong petrolyo, kaya nagmahal din ang bentahan ng karne. Mark Makalalan ng GMA Super Radio DZBB, nag-uulat sa unang hirit. Maraming salamat, Mark Makalalan ng Super Radio DZBB. Pamorningan na naman ang pila ng mga bibili ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Outlet sa Department of Agriculture. Marami sa kanila ang pumila na kahapon pero inabutan ng cut-off. Live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Igan, good morning. Marami nga sa mga kababayan natin ang nag-aabang ng 20 pesos na kada kilo ng bigas dito sa Kadiwa Outlet sa Bai Compound ng Department of Agriculture. Ilan sa kanila nandito na alas 12 pa ng hating gabi. Mahalaga po sa amin ang bigas dahil wala na kami talagang maisaing dahil minsan lang ako nakapunta nung nakaraang buwan. Yun ang pinagkasya po namin na lima po kaming kumakain. Kaya maaga na lang po kami pumunta dito. Tapos siya ang papamasahe namin, inutang namin. Kaya nagtitiis po kami. Isa ang 75 years old na si Lola Julie sa magdamagang pumila sa ikalawang araw na bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Kadiwa Outlet dito sa Visayas Avenue sa Quezon City. Marami sa kanila ang pumila na raw kahapon pero hindi nakabili dahil inabutan ng cut-off. Kaya ngayon, panibago na naman daw sakripisyo. Talaga nagsasakripisyo kami kasi malaking bagay po sa mahal po ng bigas po ngayon. Kaya dumating kami dito alas 12. Nung hindi pa online, talagang may natutulog dito alas 10 pa lang ng gabi. Talagang puyat ang kalaban mo rito. Kahapon, nag-walk-in daw si Lola Sabina na edad 76 na taong gulang. Hindi raw niya alaman tungkol sa online appointment, kaya nagpatulong pa siya sa kapitbahay para makapagrehistro online. Galing naman sa iba't ibang lugar ang senior citizens na sina Virginia at Mirna. Kami po ay gumigising ng 12:30 para 1 papunta na po rito. Nagtsatsaga po kami na pumila rito kahit alanganing oras dahil po sa mga
apo para maipakain po kami dahil sa murang bigas. At kami ay naririto na para kaming mga, masabi mo ng parang pulubi, nakahiga dyan kung saan mayroong inaantok. Sana po yung nakaalat sa isang ID ng tao, ng senior citizen, ibigay na po ng one time para next month na kami magkita-kita, hindi ganitong crowded po. Yung dami ko rin kamag-anak na malayo sa Kadiwa, kaya ako po yung nag-i-effort, nagsasacrifice para pumila po dito. Ayon sa Department of Agriculture, 1,000 slot ang pwedeng makabili ng murang bigas sa bawat araw sa outlet ng Benting Bigas sa Bai. Paglilinaw ng DA, may online appointment man o wala, basta kabilang sa mga benepisyaryo makakabili ng Benting Bigas. Pero mas mainam daw kung may appointment. Nakalaan ang Benting Bigas sa mga benepisyaryo ng 4Ps, PWDs, senior citizens, solo parents, magsasaka, mangingisda at PUV drivers. May limit na 10 kilo kada araw at 30 kilos naman sa loob ng isang buwan ang pwedeng bilhin ng kada benepisyaryo. Igan, ito yung nakikita ninyo, no? Yan yung sitwasyon ngayon dito sa Kadiwa Outlet. Ganyan karami yung mga nakapasok na, no, nag-aabang ng mabibili nila na 20 kilo or 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa mga nakausap natin kanina, no, marami dyan senior citizens at PWDs. Nagtatanong sila kung ano daw ba yung alternative na pwede nilang gawin kung talagang hindi sila maalam or marunong doon sa pagrerehistro online. Ayon naman doon sa organizers na nakausap natin dito mismo, no, kahapon ang naging cut-off o natapos yung pagbibenta ay nangyari o 2:00 ng hapon. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Ibinumungkahi ni Senador Win Gatchalian na magpatupad si Pangulong Bongbong Marcos ng price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG kapag tumaas pa ang presyo nito. LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Nalaman ko nga kanina pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Londro. Sisikapin pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mungkahig ito. Batay sa pinakahuling taas presyo sa LPG ngayong Abril, naglalaro sa 16 pesos hanggang 20 pesos ang taas presyo sa kada 11 kilogram na tangke nito. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na giyera sa Middle East at mega oil price hikes. Pinaramdam ng ilang kababayan natin ang diwa ng bayanihan sa gitna ng hinaharap na pagsubok ng mga tsuper dahil sa walang prenong oil price hikes. Kabilang dyan ang grupong ng mga commuter na para Commuters Network. Mula sa kanilang community kitchen, namahagi sila ng libreng pananghalian sa mga jeepney drivers sa Maynila. Sa Iloilo City, nagbukas din ng community pantry para sa jeepney drivers ang Haro Archdiocesan Social Action Center. May libreng bigas, gulay at mga dilatang pagkain para sa mga driver. Sa ngayon, nasa halos 400 driver sa Iloilo City ang natulungan ng community pantry. Ramdam din ang diwa ng bayanihan maging sa ibang bansa. Sa Dubai, United Arab Emirates, may mag-asawang tumulong sa mga kapwa Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa giyera sa Middle East. Ilang kababayan natin ang binigyan nila ng free meals. Nabigay rin sila ng grocery items. Ang groceries ay mula sa donasyon ng kanilang mga kaibigan at kakilala na tumulong sa kanila. Isang Pinoy naman na may-ari ng restaurant doon na nagbibigay ng free meals sa mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Nagtitinda rin siya ng mas mura ng mga pagkain para sa mga Pinoy na nais makatipid. May mga gumagamit ng booster pump kaya raw nawawalan o nababawasan ng tubig sa ilang bahay sa Zamboanga City. Yan ang paliwanag ng Zamboanga City Water District kaugnay sa mga sumbong na hindi nila nasusunod ang schedule ng water rationing na ipinatutupad doon dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Dahil din daw sa booster pump na may butas o crack, kaya napapasukan ito ng dumi at nagiging mabaho ang tubig na lumalabas sa gripo. Babala ng Zamboanga City Water District, posibleng mabawasan pa ang oras na may supply ng tubig sa mga barangay sa Central at East Coast kung bumaba pa ang water level sa intake ng Pasunanca Water Treatment Plant.
The long wait is finally over. Reunited sa isang podcast ang mga paborito niyong mga Mars. With the title, Kami ang Inyong Mga, muling mapapakinggan ang kwentuhan, kulitan at tawanan nila Mars Camille Pratt, Iya Villania at syempre UH Barkada and Mars nating si Suzy Entrata Abrera. Sa first episode nito, pag-uusapan ang tungkol sa pagpapalit ng hosts ng lifestyle talk show na Mars. Kukwento rin nila ang mga nangyari behind the scenes. Kaya abang na mga Mars bukas sa kanilang bagong Mars Tambayan. That's right! Uy, pilot episode. We're excited! Samantala, napanood na si PBB Kapuso second big placer Heath Hornades kagabi sa GMA Prime series na Never Say Die. Uy! Bakit Big Brother! Gumanap siyang bilang si Keith na kapatid ni Peter na karakter ni Rahil Biria. Nagkita sila matapos umuwi si Peter sa probinsya. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Peter? Abangan niya. Samantala, tuloy ang undercover operation ni Joey played by Jillian Ward at ni Andrew na karakter ni David Licauco. Nananganib na mabisto dahil sa pagsaselos ng ex-girlfriend ni Andrew na si Zoe played by Lian Valentin. Mapapanood ang Never Say Die Monday to Friday 8:50 p.m. sa GMA Prime at 10:30 p.m. naman sa GTV. Kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipina ang nasawi sa pag-atake sa Haifa, Israel. Ayon sa DFA, nitong April 5 nangyari ang missile attack sa lugar. Pinagbigay alam na ito ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya ng biktima. Tinutulungan na raw ng embahada ang kanyang pamilya kabilang pag-uwi sa Pilipinas ng kanyang labi. Nagaganap na ang flyby o ang malapitang paglipad ng Artemis II sa buwan. One report from the crew at the windows, we can actually see the moon and Earth at the same time right now. Day 6 ng mission ngayong araw, 6 na oras ang flyby mission ng binubuo ng 4 na crew. Na-break din ang kanilang space flight, ang record ng pinakamalayong narating ng tao mula sa mundo. Nahigitan nila ang distansyang naabot ng Apollo 13 noong 1970. Pinangalanan nila ang ilang crater sa buwan. Iikot pa ang Artemis II at mapupunta sa likod ng buwan. Sa April 10, inaasahang matatapos ang 10-day journey ng Artemis II. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.